Mabuhay, everyone! To all listeners, aspiring international students, and dreamers, hi there! Idlis here. Welcome to the Truly Talks podcast. For our next episode, I am joined by my brother, Edwin Louis Garcia. He studied and graduated from Mingshin University of Science and Technology in Hsinchu, where I also studied. He is now working as an engineer in Kaohsiung, where our youngest brother is currently studying. Hi, Louie! Welcome to the Truly Talks podcast. Hi po, maraming salamat ate. Hello din pala sa mga nakikinig. Kamusta ka ngayon? Kamusta ang buhay mo bilang engineer sa Kaohsiung? Eto ate, okay lang ngayon. Go-work sa Kaohsiung, engineer. Maraming ako natututunan sa work, hindi lang sa technical side, pati na din sa pagiging responsable. Pakikisama sa iba, tsaka sa pressure na din. Dito ako nag-work kasi nandito yung bunso nating kapatid para magkasama kami. Tapos ikaw, kayo dyan ni mami sa may north. Hindi mo ba kami namimiss? Hindi, joke, hindi yun yung question. Before becoming an engineer, paano nagsimula ang journey mo bilang international student sa Taiwan? Nag-start ako sa pag-aaral sa Bingshin University sa may Hsinchu. Na-inspire kaya ako sa yun. Gusto ko magkaroon din ng magandang education tsaka experience na rin sa abroad. Nung una, hindi naging madali kasi bagong environment, bagong culture, tapos kailangan pa matutong maging independent. Pero nung tumatagal-tagal rin, naging confident na rin ako sa sarili ko. Bago ka nakarating dito sa Taiwan, naalala ko nagkaroon ka ng problema sa papers mo. Anong nangyari doon? Nung flight ko noon, 'di ba ate, dapat kasabay ko yung mga kabatch ko papunta na ng Taiwan. Pero nagkaroon ng problem nun sa mga documents ko kaya hindi na ako nakasama sa paglipad. Nakaka-disappoint talaga kasi ready na lahat nun. Pero syempre, di naman ako sumuko nun. Nais ko ulit yung requirements, naghintay, tapos ayun, naayos naman din ang lahat. Tapos eventually nun, nakarating din ako ng Taiwan. Tapos doon ko na realize na hindi porkat na delay ka, tapos na yung pangarap mo. Wow! Ay, ano naman ang pinakamahirap na adjustment mo noong nagsisimula ka pa lang dito sa Taiwan? Sobrang dami ate. Daming adjustment sa language, sa food, culture, weather, tsaka ayun, malayo din tayo kila mami and daddy. Tsaka pandemic na nun COVID-19. Malayo tayo kila mami nun Buti nga nandito ka nun sa Taiwan. Doon ko natutunan maging matatag lalo, tapos maging independent, tsaka maging careful sa mga decisions ko. Kala ko sasabihin mo yung pinakamasakit na adjustment yung brace mo. Hindi, joke lang. Pero naalala ko nun, umiyak ka nga nun nung unang adjust mo eh. Hindi, joke lang ulit. Okay, next question. Nag-part-time work ka rin habang nag-aaral. Paano mo napagsabay ang work at studies? Nag part-time work ako para makapagbayad ako ng tuition, tsaka ng daily expenses ko. Mga araw nga na galing ako sa work nun, tapos kailangan ko pang gumawa ng homework, tapos mag-review. Akala mo talaga nagre-review. Kailangan talaga ng time management, disiplina, tsaka sacrifice. Lagi ko nga iniisip na temporary lang yung pagod pero mas malaking bagay makatapos, magkaroon ng magandang future. Uwe, talaga ba? Ay, hindi, joke lang. Ang hirap naman ito kapag kapatid mo yung ini-interview mo. After graduation, ayan, Louie, ano ang naging biggest challenge mo sa paghahanap ng trabaho? Maraming available na trabaho pero ang challenge ay makahanap ng work ng align sa pinag-aralan ko tsaka sa career na gusto ko. Hindi lahat ng application ko successful, may rejection, waiting, may uncertainty. Pero tuloy lang ako sa pag-a-apply para mag-improve yung skills ko. Hanggang sa nakahanap ako dito ng engineering work sa Kaohsiung. Lastly, ano ang advice mo sa mga gustong mag-apply at pag-aral sa Taiwan? Ayusin ng mabuti yung documents at huwag madali ng application process. Mag-research din tungkol sa school, course, tuition at living expenses. Maging handa rin sa culture shock, homesickness, tsaka pressure. Hindi palagi magiging madali ang buhay abroad. Kapag may problema, huwag ka agad sumuko, manalangin kasama, magtiwala sa sarili at gawin ng best mo. May mga pagkakataon kasi na madidelay talaga yung plano mo, pero hindi ibig sabihin nun hindi yun para sa iyo. May mga magandang plano ang ama, kaya keep going, stay focused, and always remember why you started.
Thank you, Louie, for sharing your story with us. Maraming salamat, ate. Thank you to all our listeners for joining us in this episode of the Truly Talks podcast. I always end this podcast with live life with no regrets, be brave.